Hello mga kabartudes! Maganda pa rin tayo at magandang pogi. Kamusta na kayo? Ayan, alam ko na marami na sa inyo nag-aabang ng videos ko, no? Kasi masyado akong busy at marami ako laging kausap sa iba't ibang lugar at iba't ibang bansa. Kaya medyo lagi na akong walang time sa pagbibideo. Pero ngayon, nakasingit ako sa inyo para magbigay ako sa inyo ng konting update dahil syempre maraming nagchat-chat sa akin, maraming nagko-comment sa aking comment section na kailan ko i-update ang ating VP Sara Duterte. So tingnan natin ang pangyayari at mangyayari sa ating bansa at sa politics system and then sa mga panahon ngayon or quarterly, no? Kasi last nakapagsabi na ako sa inyo kung ano yung mga nasabi ko kasi nag-update lang ako once na mangyari na dapat mangyari. Gaya ng sinabi ko sa inyo, si President Bongbong Marcos, so sa mga nakakaalala ng videos ko, ay magbalik-balik sa isang box o isang kwarto. Maaring iyon ay hospital nga, no? At yung iba naman ay maaring siya ay mag-isa at iwan ng mga galamay niya o tinatawag natin na mga nasa baba niya, no? At siya ay iwanan ng mga tao niya rin o pinagkakatiwalaan. Subalit sa bandang huli, sila rin ang maglalaban-laban o mag-aaway-away, ano? At kung hindi nyo makalimutan ang sinabi ko, meron akong sinabi sa video na malaking financial problem. So yan yun yung mga naglabasan na mali-malita. At saka yung kung dirating yung punto na kanya-kanya na silang takas o kanya-kanya na segue at marami pa ring mga hindi matigil sa anumang kasamaan laban kay President BP Sara Duterte, no? At marami na akong sinabi sa inyo na nangyayari na ngayon at nangyayari pa at mangyayari pa. Kaya sa lahat ng mga kabartudas ko, maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko, sa lahat ng mga nag-aabang ng video ko, maraming salamat sa lahat ng hindi pa ako nakausap o gusto makausap. Tawagan nyo lang po ako sa 0962-615-5424. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga client ko sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar. I love OFW. Shout out sa inyo lahat. Mag-ingat kayo dyan. Panalangin ko palagi ang inyong kaligtasan, kapayapaan, at kasaganahan sa buhay nyo at kaayusan. Maraming salamat sa inyong suporta sa aking mga videos. Kaya happy lang, good vibes lang, for akit sorte. Always tayo panalo, always tayo tagumpay. Ayan, magtagumpay kayo at supresahin nyo sila. No? Maraming salamat sa lahat ng mga naniniwala, nagtitiwala sa aking mga kakayahan at karunungang gabay ng tagumpay. At maging tapat at saka sumunod lang tayo sa ating mga gabay ng tagumpay. Magtatagumpay tayo, mga kabartudes. Maraming salamat. Mag-ingat dahil sa sobrang init ngayon, sobra din ang magiging kapalit ng mga tag-ulan. So ngayon, tingnan natin ang mga mangyayari at nangyayari pa ngayon. Tulad ng sinabi ko rin sa video ng dalas na pupersahin talaga na pababain si President BP Sara Duterte at gagawa sila ng mga pagkakataon. Subalit, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Anuman ang gawin nila, very strong and powerful. Dahil ang mga Duterte ay isang, sabihin ko na sa inyo, yan ay isang God of Karma, no? Kahit i-google nyo yan or whatever, makikita nyo rin yan sa Google. so ganun na, no? At si President Bongbong Marcos naman ay God of War. Kaya magulo. Kaya malalaman nyo kung ano talaga ang difference and comparison doon sa mga politics system natin na nangyari, bakit nagkaganyan at ano man nangyari. So mga nagtatanong, ayan, sinabi ko sa inyo, si President BP Sara Duterte, tinatawag ko ng President because manalo matalo, President siya sa puso ng mga Pilipino at sa iba't ibang bansa dahil superpower talaga si President BP Sara Duterte, ano?
At abangan nyo, marami pang mangyayari, marami pa siyang haharapin para pabagsakin at para labanan niya rin ang mga haharapin niyang mga kalaban, no, sa politika. Na? So ayan, shout out sa lahat ng mga nagtatanong sa akin sa comment section. Ano? Tatanong natin dito sa mix na natin, ano, pangyayari sa Pilipinas kay President VP Sara Duterte at kay PRRD. So i-mix na natin yung ating babasahin dito sa tarot card reading ko, ha? Kaya makinig kayong mabuti, no? Ang ayaw makinig, bahala kayong manginig. It's not my problem anymore. Basta ako nagsabi na ako sa inyo kung ano ang dapat kong sabihin bilang gabay ng tagumpay at gabayan ko kayo or ma-update ko kayo sa mga sign na nakikita ko, nababasa ko, nabivision ko at kung saan papunta ang sitwasyon. Kaya mag-ingat tayo palagi saan man kayo naroroon. First, safe and healthy. Ha? Kaya, sa mga nagtatanong, sige, tatanong natin sa tarot card. So, tingnan muna natin ang tatlong card na nangingibabaw ngayong, ano na ngayon, January, February, March, April, May. No, papasok na ang second quarter of the year. So, ayan. Tingnan natin, kasi sinabi ko sa inyo yung first quarter, napakabilis sa mga mangyayari, no? At nandun na rin yung mga segue, at nandun na rin yung tago, kanya-kanyang tago, at kanya-kanyang kasinungalingan sa istorya at fake news, at kanya-kanyang depensa, no? Kaya, puro na lang kaso, puro na lang impeachment issue, so walang kamatayan. Kaya alam ko sumasakit na yung ulo nyo, ayaw nyo na manood sa mga napapanood nyo sa social media, kaya dito na kayo manood muna, ha? Kaya mga kabartudes, alam ko na mimiss nyo ko, and then I miss you all so much, no? Too much. Thank you. And tingnan natin ang nangingibabaw na energy sa ating tarot card ngayong second quarter of the year 2026. O yan, tatlo na agad yung sumama sa kamay ko. Ito yung, isa lang ang bilang nito, no? Tapos, tingnan natin yung next. Kasi bunot yan. And next. Ayan. So, ito yung 2 cards, ha? Mamaya na yan. Ito mo ng 3. Pero 1 card lang to, equal. Ano? King of Swords, King of Pentacles. Ayan, isang lalaki ang nasa pwesto. Hindi lang to isa pala. Basta lalaki na nasa pwesto. Ang mga nasa pwesto ngayon na matataas katulad ng Pangulong Bongbong Marcos, Romualdez, Saldico, at ang iba pang nasa baba niya na puro lalaki, ay mga papanganib na ang kalagayan at kanya-kanya ng isip o stress, no? Dahil sa alam nilang haharaping galit ng mga taong bayan at ng mga kalaban nila. Kaya yan. At isa pang lalaki. Ayan. At isa pang lalaki. Kaya tatlo pala silang lalaki. Na, si President Bongbong Marcos, si Romualdez, si Saldico. No? Yung unang lalaki ay naiwan at si President Bongbong Marcos sa palasyo. Ngunit itong isa na si Saldico ay nasa malayong lugar na nag-iisip pa rin. Ang utak ay nasa Pilipinas o sa kaguluhan dito sa Pilipinas dahil siya ay isang pugante na tinatawag nila. No, ito ay nagtatago. Ayan. Ayan. And then next, yung isa naman ay mission. Ibig sabihin, meron siyang mini-mission or mission at gusto makatravel. Ngunit siya ay maaaring tumakas.
ito naman ay si Romualdez. Yan ha, dinidire-diretso ko na. Bahala kayo. Ayan. Ngunit, may tamang panahon ng kanyang pag-alis kasi lilipad siya or may trouble, no? Karoon din siya ng trouble. I don't know kung mapipigilan talaga siya mag-travel dahil itong tatlong to ang pinakikita ng tarot, no? Na malaking problema ng Pilipinas, no? Ng mga Pilipino. All right, and the next card is yan. Very big issue tungkol sa financial ng Pilipinas at gold ang maaaring ma-issue muli at nai-issue pa ulit at walang kamatayang issue dahil dyan mapapasa kamay ng may kakayahan ang pagpapairal sa batas ng pera. Ayan. Nagets mo? Ayan. Yan. Mga grupo. Ayan. Problema sa mga grupo. At maraming grupo mabubuo at mga partido o party list. Kaya maraming mga party list sa partido na maglalabasan. At marami rin naman na partido na mula sa mabuti at mula sa masama. So, marami na ring partido about sa mga party list and partido ng mga kalaban na ni BP Sara Duterte ang maaaring magkaroon ng problema. Ayan. Mga bawat grupo at grupo na talagang magkakaroon ng mga problema ang mga grupo nila, no? May mga grupo na makukulong at may mga grupo na mananalo sa kaso. May mga grupo rin na mapapahamak at may mga grupo rin na lalabas para sa katarungan at makatulong sa taong bayan, sa mga Pilipino. Kaya yan ang pinakamalakas at higher energy ng ating universe sa ating bansang Pilipinas. Sa pagtutok ng universe, nakikita natin kung ano ang mga magiging in general. Lahat yung mga sinasabi ko in general. Kaya pag buubuuin nyo na lang lahat ng mga sinasabi ko, no? Laliman nyo pa at ang inyong kaalaman at magkaroon kayo ng karunungan para sa pag isa-isa ng mga sinasabi ko, kapag dugtong-dugtong nyo at makuha nyo kung ano yung dapat nyo pulutin, na? Or mapulot, na? Kaya may mga nagtatanong sa atin na maraming itatanong din natin mamaya. So, tingnan natin ang 7 card na maaaring mangyari sa nakaraan, hinaharap at kasalukuyan. Ayan. That is the family tree. Mananatiling may pag-asa ang mga Duterte. Kasi malalagasan lang sila pero hindi sila mauubusan. At hindi magwawagi ang mga kalaban nila dahil pwersa kung pwersa ang mangyayari. No? Nasa batas ang kanilang mga kinikilos at maganda ang kanilang mga ginagawa kumpara sa mga kalaban nila na talaga politics system na marumi. Kaya nakakasuka na ang mga fake news nila at mga di magandang pamamalakad sa atin, no? At magkakaroon ng mga maraming forum, no? Forum, marami laging mga forum, no? Isa lang to, no? Maraming forum, no? Ibig sabihin, puro pagpupulong, ang mga nagaganap ngayon sa committee, sa Kamara, sa puro mga pulong-pulong sa Senado, sa Supreme Court. Ang daming mga pulong-pulong ang mangyayari. At saka, ngayon yung meeting o hearing, no? Puro hearing, ayan, walang kamatayang hearing, no? At kakaloka kasi, hindi mamatay-matay yung hearing dahil tuloy-tuloy pa rin ang pasweldo na galing sa taong bayan na sa mga ganyang hearing, And then magkakaroon
na ng mga kanya-kanyang supwena or invitation letter. Ano? Ang mga issue ngayon. No? Yan. Tungkol sa supwena, letter, issue, and numbers. Ayan, ang mga lalabas at makikita natin o maririnig sa mga social media, mapapanood. Ayan. Dami. Gulo nila, no? Super gulo kasi talagang marami. At darating din yung panahon, nakikita ko merong darating invitation kay President Bongbong Marcos, no, about the letter. I don't know what kind of the mabigat na ano yan, supwena. Okay, ilan na yan? 3, no? 7 dapat eh. So meron pa tayong 4. Tingnan natin, 4. Ayan, natatapos din ang laban, no, ng mga politics na yan. Magkakanya-kanya na silang takbuhan o magpapasya na kung saan sila pupunta. Kaya, kasi papalapit na at matatapos na rin ang labanan. No, magkakaroon na ng mga final countdown at saka magkakaroon na ng mga resulta. No? Pero hindi pa rin titigil hanggat kaya nila paganahin ang pera. Ano? Kasi ang pera pa rin ang makapangyarihan sa mga nasa kapangyarihan. No? Kaya, wag kayong magpapalinlang, wag kayong magpapaloko dahil lahat ng mga napapanood nyo ay pawang pasa-pasa na or ano na tawag dito, yung putol-putol na. Kaya wag kayong magpapalinlang, wag kayong magbatakot at wag kayong basta maniwala dahil ang mga napapanood nyo ngayon ay hindi na 100% na legit na nandun lahat, no? Kaya makikita nyo sa social media at hindi nyo na mapapaniwalaan o makikita ko sino ang totoo at sino ang tama. Ngunit ang totoo ay hindi nyo pa napapanood at nakikita. No? Marami pang totoo at katotohanan na hindi nyo pa napapanood o nakikita at hindi nila inilalabas. Kaya maraming mga videos, maraming mga evidence, true evidence at maraming mga true record and issue na lalabas. Ano? Kaya abangan nyo na rin at konting kembot pa, nahihirapan at mahihirapan sa pag-upo bilang presidente si President BP Sara Duterte, no? Kasi may pumipigil pero siya ay nasa pagiging vice pa rin, so may chance siya na mapabilis ang kanyang pagiging pangulo if ever na magkaroon ng magical, kasi kalaban dito ngayon ay puro magical or magician din. Dahil dito sinasabi na ang dami nilang hocus-pocus o magic. Gusto nilang magpakita ang mga kalaban ng mga Duterte ng mga bagay na mapapaniwala. Nililin lang nila yung mga tao. So ang dami nilang mga sinasabi, pero ang katotohanan lang ay dahil lang yan sa politics. No? Kaya wag kayo basta maniniwala, mas maniwala kayo sa sinasabi ni President BP Sara Duterte ng mga Duterte dahil bihira ang Pangulo o maging Pangulo ang mga Duterte o leadership ng ating bansa at ng mga nasasakupan nila dahil napakabuti nilang good karma ang tawag sa kanila. No? Sila yung mga powerful and amazing good karma ang mga Duterte, no? Kasi marami silang kalaban. Kasi nakikita ko sa kasi sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, parang tingin nila kasi kay President BP Sara Duterte, lalo na mga yung hindi ko naman inaano, parang thinking of lang, iba-iba kasi tayo ng version. Katulad ng Davao, ng Luzon at ng Cebu. Tama ba? Luzon, Visayas, at Mindanao. Ayan. Magkakaiba. Kaya, naiiba ang Mindanao. So, very great for ang Mindanao, no? No, ang Luzon kasi very, hindi ko maano, no? Pero, taga Luzon din naman ako. Pero, talagang, nakikita ko is very poor and,
sabihin natin mga parang mga dirty politics, no? Di katulad ng sa Davao, nakikita ko medyo maganda. And pagdating naman doon sa mga Visayas, wag na ma-open yung mga iba. Ito ay parang vision ka lang din or opinion ko or commentation ko lang sa inyo na may mga something ignorance, kanya-kanya kasing version. Parang ganyan, version ng Mindanao, version ng Visayas, at version ng Luzon. Kaya kung susumain at iintindihin natin ay may mahirap hindi magkakasunduan. Kaya wag tayo magpapa-apekto sa mga kahit anong kwento. No? Kaya yan. Tingnan natin mga kabartudas ngayon ng mga katanungan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakapanood ng video ko na to. I-like and share nyo. At alam nyo ba na ang dami nyo pang hindi nakasubscribe sa akin pero nanonood, at marami rin sa inyo na nag-aabang. Maraming salamat. I miss you all so much. And then maraming salamat sa mga client ko. At nawa kayo ay palaging relax and mindset. Open your mind and your eyes and your feelings sa mga good vibes. Huwag kayong magpa-stress, no? Kaya tanggalin nyo sa mga hindi pala na nakakapagpa-cleansing at nakakapag-order ng mga Lucky Charm and Protection. Just call me and contact nyo sa lahat ng may mga sakit dyan. Patakin nyo para kayo ay ating magamot. Okay, maraming salamat and shout out sa lahat ng mga supportive kong at loyalty kong mga client na hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, or ilang dekada na nandyan pa rin kayo, nakakonect sa akin, connected pa rin kayo. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga kabartudes ko, at mag-ingat kayo. I pray to all of you. Na? Okay, sa lahat na hindi pa nagpa-update na po kayo, ha? Ito na, sa mga nagtatanong, meron tayong 5 katanungan, 5 tanong lang, ha? Kasi may mga nagtatanong, update kay PRRD. Ano daw ang update kay PRRD at kay BP Sara Duterte? So ayan, medyo mahangin talaga dito sa aking lugar. No? Ayan. Yan. Ano ang update sa tour card ni President BP Sara Duterte at ni PRRD? So, 2 cards din naman kasi dito sumusunod yung isa. So, tingnan natin. Update. Okay. Halos mahubaran at gusto nilang hubaran si President BP Sara Duterte. Butasan ang kanyang mga banga, o tinatawag natin na ubusin o limasin lahat ang na pwede nilang gawin kay President BP Sara Duterte. Kaya kailangan po, President BP Sara Duterte, mag-ingat ka palagi at talasan pa ang iyong mga pakiramdam, at then I know na kaya mo yan. I trust talaga sa iyo, super, na hindi ako nagkamali sa iyo dahil pare-parehas tayo mga prayer warrior. Kaya maraming salamat sa mga sumusuporta kay President BP Sara Duterte at loyalists na siya talaga ang pag-asa natin para mabago na ang ating mga pamamalakad na hindi maganda sa ating bansa, Pilipinas. Subalit merong kasumpa-sumpa na mga pwedeng mangyari o laganap na mangyayari kay President BP Sara Duterte na ayaw talaga siyang paupuin at ayaw siya makapasok o maging pero kahit habang binubugbog siya, lalo siyang tumitibay. Yun ang hindi nila alam. At very powerful talaga, no? So marami ang isinusumpa siya dahil takot silang balikan, no? Para sa kanila kasumpa-sumpa si President BP Sara Duterte na maging presidente dahil takot silang balikan ng mga Dutertes, no?
Kaya full support lang sa mga Dutertes. Ano? At saka ang dami ng gastos ni President BP Sara pero hindi niya dinadaing yon about the financial, lalo na yung pabalik-balik niya lang sa dahig, yung kay President, kay PRRD, ano? Okay, number of 9 kay President Duterte. Naghihintay lang siya ng tamang panahon at siya ay maaaring magkaroon ng milagro, makauwi agad at makalabas sa dahig ICC. Kasi kung sa mga nagtatanong, ano, kaya ako sinabi sa inyo na 50-50 yung nangyayari kay PRRD. Dahil iyan ay bayad or binili, di ba? Or tinatawag ng deal. No? Kaya any moment hindi pa pwede siyang makalaya hanggat ang administrasyon at powerful admin ay sumusuport din sa ICC, ano? Kaya yung mga problema o anumang mga haka-haka nyo sa ICC or sa ano, as napakahabang proseso pa yan dahil kalaban ang nilalabanan. Kaya pag-pray na lang natin ang kalagayan ni PRRD dahil siya naman ay matatag at malakas, ngunit di natin maiwasan isipin na siya ay matanda na at nakikita naman natin na siya ay humihina, hindi lumalakas. Siya ay tumatanda, hindi bumabata. Kaya pray na lang natin ang kanyang kalusugan. Pero magkaroon ng milagro, maaaring makauwi si PRRD. Ano? At saka matulungan siya ng iba't ibang bansa. Gaya ng sinabi ko sa inyo, nung mga nakaraan, may mga bansa na tutulong sa kanya. Na iba't ibang lugar or iba't ibang bansa na gusto siya o kukup-kupin siya. Ang lahat ng yan ay magkakaroon ng katapusan, hangganan, at resulta, at mapanatiling maibalik ang tunay na batas ng Pilipinas kasi binaboy ang batas, wala nang batas, kung sino pa yung hindi lawyer or abogado, yun pa yung mga matatapang sa abogado. Kaya ganyan ang sistema. So, sila rin yung mga hindi bumabali ng batas at gumagawa ng batas, no? Kaya ang gulo-gulo, 'di ba? Ang gulo-gulo. Kaya huwag kayong maguluhan ng mga kabartudes. Panoorin niyo lang, obserbahan niyo lang, ngunit huwag kayong basta-basta maniwala, no? At sa lahat, tingnan natin, and next, okay naman ang kanilang character or kalagayan, ngunit nandun pa rin ang laban. Laban lang, mga Dutertes. Kasi di magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Kaya andyan at sumusuporta sa inyo ang milyong-milyong Pilipino, milyong-milyong tao at bumoto sa inyo. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga sa lahat ng mga tao na naniniwala sa kanilang mga kakayahan. Papasalamat ako sa inyo kasi hindi kayo nagiging marupok na tao. Kaya huwag kayong maging marupok na tao, no? I pray to all of you and to us, no? Okay, tingnan natin. May impeach ba? Ayun na naman tayo kasi paulit-ulit. May impeach ba si President BP Sara Duterte? So, tingnan natin kung may impeach. 50-50 pa rin kasi meron pa rin mga nahihirapan pa rin siya kasi kung sino-sino yung mga kalaban niya at lumalaban pa rin at hindi niya alam o hindi niya nakikita kung sino-sino pero alam na niya kung ano ang gagawin niya. Ngunit siya ay nagka-focus, naka-meditate at maingat siya sa lahat ng mga ginagawa niya. Kaya kung sa impeachment as of now, kailangan pa ng tamang panahon ni President BP Sara Duterte sa mga impeachment system or factor, and meron tayong batas na sinusunod, no? So nahihirapan man siya pero patuloy pa rin siyang lumalaban, no? So ang impeachment ay 50-50 pero may chance siya talaga na
isa lang, 1 point lang lumamang, pwede siya mag-take over. Alright? Okay. Ano pa? Bali, isa, dalawa, tatlong tanong pa. Ano na ang mangyayari sa Pilipinas? Okay, tingnan natin ano na bang mangyayari sa Pilipinas. Well of fortune. No, ang mangyayari sa Pilipinas ay paikot at hinihila pa ilalim papunta naman sa taas. Ano, puro na lang dokumento, puro na lang writer, puro na lang issue tungkol sa filings, documents, and requirements and everything, puro na lang on the record, on the list, tsaka puro na lang ganyan. Ano? So ang kalagayan ng Pilipinas ay nasa gulong ng kapalaran, no? Gulong ng kapalaran. Kaya manatili na maging papataas ang lahat ng mga tataas, no? Ngunit merong kumukontrol, no, sa lahat ng mga pangyayari o nangyayaring di maganda sa Pilipinas, ano? At wheel of fortune, gulong paikot-ikot lang, paikot-ikot, kakahilo, nakakapagod, pero paikot-ikot pa rin sila dahil sila ay kinukumpara natin o nakukumpara sa gulong ng kapalaran. So, yun ang nangyayari sa bansang Pilipinas at parang magulo pa rin ang gulong ng kapalaran ng Pilipinas dahil ang demonyo ang nagkokontrol sa ilalim, no? Gustong ibagsak ang nasa ibabaw. Ayan. Okay, ilan na to? 1, 2, 3. Last card. Okay. Ano na ano bang tatanong natin? Medyo nakakasawa na kasi. Tingnan naman natin ano na ang magandang mangyayari naman. Ayan. Ano man ang magandang mangyayari sa ating sa mga Pilipino o sa Pilipinas, no? Ano na kaya? Ayan. Nako. Isip pera, ipon pera, tapak pera. Ayan, puro pera, puro pera. Kaya hirap ang mga Pilipino. Ang mangyayari niyan ay marami ang magkakasakit, marami ang magugutom, ang nakakatakot yung sakit, no? Marami ang magkakasakit dahil din sa kahirapan o gutom, marami rin mapapamak at malapit sa mga kamatayan or issue tungkol sa kamatayan. Maraming mga bagay-bagay na magiging ang tawag sa atin yung about the money, involved money, no? Kasi lahat ng mga bilihin, pagsasamantala sa pera mangyayari o sa kaban ng bayan. Kaya nawa mapigilan na, mabalik na ang magandang Pilipinas at ang mga Pilipino maging magaang na ang pakiramdam at kasaganahan, kapayapaan at kasayahan sa bansang Pilipinas, kasi kawawa naman din yung mga nasa ibang bansa, mga OFW na meron ding mga pamilya dito sa Pilipinas na super apektado, and the problem is financial and mga big problem, biling mga bayarin. Ayan, kaya sa lahat ng mga nangyayari napakagulo pa, no? So this is the bonus card. Ano bang maganda? Walang makitang maganda sa magandang mangyayari sa Pilipinas as of now ngayong quarter dahil puro pera pa rin, pero ang issue ng pera ay pera pa rin. Ang gulo, no? Puro pera, no? So tingnan natin ang bonus card. Okay. Kakaroon ng change object. No. Ang mga matataas na
babaeng emperatrice or empress, no? Kasi yung mga nakaupo sa gobyerno mga babae ay nagkakaroon ng mga issue. I don't know kung anong klase mga issue na bigla na lang sila mga mai-involve, pagpapasikat at saka sisikat. Yan. Kaya marami pa rin ang busog at nabuntis sa pera. No, nabuntis sa pera. Kaya marami pa rin mga manganganak, and then patuloy pa rin dadami rin ng population. Kaya mag-ingat lang po mga kabretodes, dahil sa sobrang init ngayon, sa sobrang tindi ng init, walang natapos na project sa build or sa mga proyekto na makapipigil sa nature natin o sa baha. Aaaring magkaroon ng mga matitinding baha, ano? Ngayon sunog, tapos mga baha. Kaya ayan, mga disaster na yan pero natural na rin yan, kasi ang mga bagay-bagay na di natin naasahan, Diyos lang na nakakaalam. First God, second guide and idea. Ako'y gabay lamang, happy lang, good vibes lang, parakit swerte, always panalo, always tagumpay. Ayan, mga kabartudes, sa lahat ng hindi pa nakakapagpa-tarot card, tawagan nyo lang ako sa 0962-615-5424, and then just call me sa Viber, sa WhatsApp, or sa Imo. Mga chat lang kayo, at sasagutin ko kayo. Once na mapansin ko agad kayo, masasagot ko kaagad kayo. Chat muna para i-accept ko kayo, and then sa lahat hindi pa nagpapa-update, magpa-update na kayo. Para marami tayong mapag-usapan, at marami kayong matutunan, at marami kayong magawa sa buhay. And then, trust yourself. Fight and take your goal and your ambitious. Lahat ng mga ambisyon natin sa buhay, tahimik nating makamit at kamtan. Huwag tayo magpapa-apekto sa mga nakapaligid sa atin, ng mga negatibo or negative people or toxic, kasi lahat yan ay manghihila pababa at nandi-distract. Kaya huwag tayo magpapadistract sa mga taong negatibo at humihila pababa. Kung hindi kayo naniniwala, ay para lang ako sa mga naniniwala. Sa lahat ng mga nagtitiwala at naniniwala, maraming salamat sa inyo na nakakonect pa rin kayo sa akin. At kung kayo hindi nyo maintindihan ng inyong kalagayan, magpakonsulta kayo sa akin at kayo ay akin tutulungan. Kaya hanggang dito na lang, at maraming salamat sa inyo mga kabartudes, and nawa sa susunod na ating mga susunod natin mga administrasyon or susunod natin presidente ay maging mapayapa ng ating bansa, maging maayos, super gulo. Tandaan nyo, maraming tao ang hirap na gulong-gulo pa, walang-wala pa, at saka ganyan pang kalagayan ng Pilipinas. So, parang pansin nyo, in 3 years, 4 years, 5 years, puro na lang impeachment, puro na lang Sara, puro na lang third. So, asan ang hustisya? Di ba? Asan ba ang hustisya natin? Asan ang batas? Bakit nawala? Bakit binaboy, binastos, at baligtad na, no? Ang mga law enforcement or mga person na ang may mga nadungisan na dapat mabalik na talaga, dahil super dominant ng mga politics system, at may hangganan naman ang lahat. Kaya konting tiis pa mga Pilipino, aangat din ang bansang Pilipinas. Kayo ay kasama ko palagi sa aking mga panalangin at dalangin sa may kapal, no? Huwag tayo mawala ng pag-asa, at abangan natin lagi ang umaga. Patulog tayo lagi ng mahimbing para pagising natin ng umaga, huwag natin salubungin ang
bad mood. Dapat good mood and happy lang. Good vibes lang. Kaya, alam ko sa inyo, ayaw na manood sa mga video kasi ang hirap, no? Ang gulo sa pati sa social media. Kaya shout out na lang sa mga nagpagulo ng bansa at ng mga Pilipino at sa social media. Shout out sa inyo. Wag naman dapat kayong manalig o sumama sa mga kamalian, kasinungalingan at karahasan at kasamaan. Doon tayo sa totoo, katotohanan at para sa mga kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Kaya maraming salamat. Maraming salamat mga kabertudes. Shout out sa inyong lahat mga OFW sa Taiwan, Thailand, Japan, Hong Kong, Singapore, Netherlands, The Hague, and then ang dami hindi ko na maano Canada at sa pa ba yan? Basta ang dami yung bansa, kaya maraming salamat sa inyo. Sina-shoutout ko na kayo sa lahat ng mga bansa. USA, ayan, Saudi, iba pa, hindi ko na mabanggit, kasi marami talaga as in. Maraming salamat halos sa lahat ng panig ng mundo at bansa kayo naroroon. Mag-ingat kayo palagi mga OFW, and I pray to all of you and to us na maprotektahan kayo ng mga gabay ng tagumpay. And God first, second guide and idea. Ako'y gabay lamang ng tagumpay. God bless you. More power, more blessings sa inyo. Thank you so much. See you next video.